Sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, ayan, i-review natin ngayong 2026 ang isa sa napakabenta or sobrang mura na smartphone ng 2025, which is the Oppo A5X. Maganda kaya siya or sulit pa ba siyang i-purchase ngayong 2026? Tara, check natin. Mga J-Vlog, for today's video, another review na naman tayo ngayon 2026, and this time itatackle natin ang isa sa mabenta mura na smartphone ng 2025, which is the Oppo A5X. So ito yung successor sa very famous din na Oppo A3X, pero ang nangyari kasi maraming na-disappoint sa Oppo A5X kasi very identical yung specs niya sa Oppo A3X. Sobrang konti lang, sobrang liit lang yung naging pinagkaiba nila. Kasi yung processor ng Oppo A5X at ng Oppo A3X, parehong-pareho mga idol. So maraming nagtataka, Lods, ano ba, maganda ba tong A5X? Ito na ba yung bibilin ko? Magandang balita kasi mga J-Vlog, sa online, dito sa ating view products, pag binili nyo tong Oppo A5X, mura at bagsak presyo lang siya. Pwede nyo makuha to around 4,000 pesos for the 4GB64, and the 128 is usually nasa 4,000 to 5,000 pesos din. So again, dito lang kayo bibili sa ating view products dahil meron pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off. So ganun kaganda yung deal na makukuha nyo dito sa Oppo A5X. And quick reminder lang, lumabas na rin ng Oppo A6X mga J-Vlog. So medyo marami na kayong choice when it comes sa AX series. So meron tayong A3X na 3,000 segment, A5X na 4,000 segment, A6X na 5,000 segment. So maraming maguguluhan, ano ba talaga magandang bilhin. So syempre, as a budget smartphone, maganda rin naman ding pag-usapan itong Oppo A5X kasi matik meron din magkaka-interest ito sa device na to dahil sobrang mura lang nitong smartphone na to. So usapang processor tayo. When it comes sa processor kasi ng Oppo A5X is very identical nga tulad ng sinabi ko sa Oppo A3X. Merong Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 processor with Adreno 610. So, ang dami kong nakikita sa comment section na medyo nadi-disappoint sila sa processor talaga na 6S Gen 1 na makikita sa Oppo A3X at na-adapt ng Oppo A5X. And yes, based on my experience while using this smartphone, medyo meron tayong na-experience sa mga slow response while opening of applications. Yun lang naman yun yung isang nirereklamo ng karamihan ng consumers natin kasi kahit sa basic tasks or opening of applications, meron mga certain delay pag nag-o-open. So, in short, nababagalan sila sa Oppo A5X. And based on my experiences, medyo meron din ako na-experience sa ganyan, lalo na nung naglalaro ako. Kasi I tried to screen record dito sa Oppo A5X, pero sad to say, pag nag-screen record ako, especially COD, grabe talon nung game, hindi siya playable. Tapos pag in-off mo yung screen recording ngayon, okay na. So parang nangyayari is hindi kayo pwede maglaro while screen recording na, which is a main big problem na smartphone na to. Kasi usually iba, naglalaro tapos nag-screen record para sa highlight ng games nila na hindi nila magagawa dito sa Oppo A5X. I don't know kung na-fix na yung problem na yan, pero based on my experience before, ganun po yung natatry ko. Pero again, the processor, yun nga, Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1, siguro marirecommend ko siya for casual users lang. Hindi siya pwede po for gamers. Hindi ko siya marirecommend for gamers or mga budget gamers natin. Kahit nga ML or Honor of Kings, nagpe-frame drop siya minsan, na doon sa high settings na usually sa mga ibang smartphone na mas mura pa dito, hindi po nangyayari yan, okay? Pinaka-the best naman sa Oppo A5X na na-adapt niya sa Oppo A3X is of course yung nits of brightness. Meron tong 1,000 nits of brightness, kaya sa mga consumers na naghahanap ng smartphone na merong malakas na brightness na gagamitin nila for work. Usually kasi di ba yung iba gagamit nila sa trabaho nila tapos nasa outdoor sila. So, for example, navigating tool sa mga motor taxi riders natin or sa delivery riders natin, maganda i-recommend ang Oppo A5X dahil mataas yung nits of brightness niya or okay siya. Makikita nyo siya very clear kahit nasa direct sunlight. Maganda rin, naka-punch hole display siya. Na same din when it comes sa refresh rate na sa A3X, 9/3 screen refresh rate at 6.67 inches. Kaya maraming nadi-disappoint mga J-Vlog sa Oppo A5X kasi
yun nga, walang ganong pinag-upgrade sa Oppo A3X. And ang nangyaring upgrade sa Oppo A6X, marami silang binago. Like refresh rate, needs of brightness, and screen size. So doon tayo talaga makaka-experience ng major update or upgrade sa Oppo A6X. Pero again, for a price tag na 4,000 pesos, medyo naman, kumbaga reasonable naman yung makukuha nyo sa Oppo A5X. Magiging skeptical yung mga ibang consumers sa RAM at sa ROM. Yung RAM, 4GB of RAM for its price, okay yan. Minimum na yun at least 64GB, medyo 50-50 tayo. Kasi 64GB siguro mas reasonable yan for a price tag na 3,000 pesos. Pero 4,000 pesos usually dapat at least minimum is 120GB. Yan na talaga yung nakukuha natin sa mga ibang brands. Pero kung gusto nyo naman ng 128, may ino-offer din naman ng Oppo A5X na ganyang variant. Pero usually pwede nyo rin, I think pwede nyo siya makuha ng 4,000 pesos plus pag in-apply nyo yung ating special voucher dito sa ating View Products. Kaya wag na wag nyo kalimutan i-apply ang ating special voucher. So I suggest go for the 4GB, 128GB of internal storage sa Oppo A5X. Mas better at mas magagamit nyo po yung additional storage ng smartphone na yan. Camera wise mga J-Vlog, it is equipped ng 32 megapixel main camera. So downgrade sa A6X kasi sa A6X is 30 megapixel. Upgrade sa Oppo A3X which is merong 8 megapixels. So, na-try ko na yung camera netong Oppo A5X and to be honest, hindi sila ganun nagkakalayo ng performance ng Oppo A3X mga ka-J-Vlog. Same na maganda yung quality, maganda yung color accuracy, very sharp, lalo na pag ginamit nyo itong smartphone na to sa outdoor. Pero the sad part is 5 megapixel lang front-facing camera niya. Pero again mga ka-J-Vlog, hindi tayo nagdedepende sa taas ng megapixel ng camera sa linaw ng ating mga photos. Malinaw din na mapoprovide niya na 5 megapixel camera for a budget smartphone. Isa pang maganda rin dito sa Oppo A5X is of course the battery. Yan yung isang major upgrade niya sa A3X. So kung 1,000 pesos price difference, ang una talaga makikita nyo pinagkaiba nila is the battery capacity and the camera performance. So 6,000 mAh battery capacity tayo sa Oppo A5X, pero magandang balita na maintain nila yung 45 watt fast charging ng Oppo A5X. So ngayon, meron ng choices yung mga consumers natin. Kasi yung Oppo A6X mga idol is 15 watts fast charging. So may option na kayo to go, 6K ka ba? Na may 45 watts? Or 6,500 mAh sa A6X na merong 15 watts fast charging rate. Better processor, better needs of brightness. Gagawa tayo ng phone comparison about sa A3X, A5X, and A6X. Kumuha na tayo ng phone comparison sa A3X at sa A6X. In fairness, for the protection na mapoprovide ng Oppo A5X, meron siyang IP65 water and dust resistant. So for its price na 4,000 pesos, IP65 is a big advantage ng Oppo A5X kasi usually more nakikita natin for that kind of price tag is IP64 water and dust resistant. So again, to be clear, tayo sa rating ng mga smartphone, hindi po to pwedeng masubmerge sa water. It can survive ng mga water protection like yung pag umuulan. For example, ginamit ito sa navigating tool, sinabit nyo sa motor, nilagay nyo sa motor nyo umulan, no worries, hindi po siya masisira. Kasi diba, usually pag hindi, walang water protection yung smartphone natin, tapos umulan or ginamit natin sa navigating tool, nilalagyan natin ng plastic or ziplock. So dito, hindi na natin gagawin yan dahil meron po yung protection sa ganyang senaryo. Or for example, pinatong nyo yung smartphone nyo sa lamesa, tapos natapunan ng tubig. Yung mga ganyang senaryo, merong protection ng Oppo A5X. Pero pag ayan ay nilublob nyo, kunyari, uy, picture tayo sa tubig, sinubmerge nyo, underwater siya. There's a possibility mako-compromise yung liquid, yung loob niyan, especially pag siguro mga 1 minute baka magkaroon ng mapasukan ng tubig. Pero again, sinasabi ko to parati kasi ang dami pa rin naguguluhan sa water protection ng mga smartphones. Kasi nga naman, yung mga iba nating content creators, pag nalaman nilang water resistant, blah blah blah, hindi na natitignan yung protection. Isasubmerge agad sa tubig. Which is, parang misleading, di ba? Kaya always look sa protection ng smartphone nyo bago nyo muna ilublob sa tubig kasi lahat yan, may water protection pero merong mga certain limitations. So when it comes sa design ng Oppo A5X, maganda naman and I suggest kung bibili kayo nito, go for the color white. Very clean looking, aesthetic tignan,
And kumbaga for his design and aesthetic, we-rate ko siya 1 ng lowest. Then ang ayos ang score ko dito mga ka-J-Vlog, siguro nasa 10. So for a budget smartphone na merong magandang design, panigurado makakapukaw to ng atensyon ng karamihan ng consumers natin na ang unang binibili sa smartphone is design and aesthetic. So again mga J-Vlog, kung interested kayo sa Oppo A5X, ganito lang yan sa ating view products, i-click nyo na lang yan. Mura at bagsak presyo lang dyan ng Oppo A5X. At yun nga, sale na siya sa online, bagsak presyo, below SRP, meron pa kayong special voucher na makukuha dito sa ating view products up to 1,000 pesos off. So again, additional discount yan bukod sa makukuha yung sale price.